Napag-uusapan ho yung Inquirer kanina. Natatandaan po ninyo yung anti-terror bill. Hindi ba? Ilang araw na po yan. Yan ang palaging laman ng dyaryo, laman ng komentaryo. Hanggang ngayon, hindi natitigil. At maraming balita kaugnay po doon. Ito pong mga kumukontra, lalo-lalo yung mga nasa kaliwa, mga sinasabing human rights groups, binago na po ang pangalan ng Anti-Terrorism Bill. Ang tawag nila ay Anti-Terror Bill. Biro niyo yun. Ay, hindi anti-terror bill, kundi terror bill. Hindi na anti. Ito na yung bill na magbibigay ng terror. Ito namang Inquirer, talagang halatang-halata mo pag talagang kontrapartido o talagang naghahanap lang ng butas para mabanatan ng gobyerno. They adopted that. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Terror bill. Terror bill critics. Terror bill, hindi na anti-terror bill. Halatang-halata mo na kinakampihan. Anyway, meron pong balita kahapon at hanggang ngayon, katunayan nandito sa diaryong ito, na marami, mga 20 siguro, ang umatras na mga kongresista. Ang sabi nila, nagbago na isip nila. Ang iba naman, mali daw pagkalagay. Dapat daw, nandun sila sa abstention. Ang iba naman, originally, author, umatras. Nakalagay po rito, ang dami nila Marami pa tayong kaibigan In fact, yung mga kaibigan nating kongresista kanina, meron po ako kasing sinulat na column dyan sa Daily Tribune ngayong araw. Ang ginawa natin, pinadala natin dun sa 3 kong kaibigang kongresista na kumukontra. Pati ho yung isang beauty queen. Kasi ang tingin ko po, sabi ko nga kay Joey Concepcion, ang problema dun sa mga kumukontra, one, yun yung mga usual critics. Yung mga perennial yun, talagang wala ka na maaasahan doon. Pakontra lang, palagi ng pakontra. Pangalawa, yung iba naman, sincere, but most probably, as correctly pointed out and observed by Senator Soto and Senator Lacson, pati si Speaker Cayetano, hindi nababasa yung buong bill na inaprumahan. Tandaan niyo po, 63 pages itong bill nito. Kung ako lang po nagbabasa, dinadahan-dahan ko talagang matagal. Hindi mo matatapos sa dami. So, kung hindi mo nabasa at naririnig mo lang yung mga kumukontra, mapapaniwala ka. Lalo pa, babasahin mo yan sila Sulita Munsod, yan si John Nery. Naku, mga pusakal na kritiko yan. Palagi na lang kinokontra. Kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero, basahin yung maigi. Yung iba naman, yung siguro binasa lang in passing, pwedeng magkamali sila sa pag-unawa. Ang iba naman na binasa dahil hindi naman sila mga abogado rin, hindi rin nila maiintindihan. Kaya, halimbawa, basahin po natin yung mga pakontra. Ang daming mga sinasabi tungkol dito sa Anti-Terrorism Bill. Sino bang unahin natin? Mga kolumnista Si Sulita Munsod, nabanggit na po natin ito nung, in fact, sinagot ko siya sa isang column natin hanggang ngayong araw na ito sinagot natin. Sinasabi niya na ito daw bill, kaliwa at kanan, nagkaisa na labanan. Kumbaga yung mga rightists, mga leftists. Ibig sabihin daw, talagang may problema.
Ano pa sabi ni Munsot? The critics range from far left to far right in the political spectrum, which is a red flag, sabi niya. Kaya dapat daw mag-sit up and take notice tayo. Nung huli daw na makita niyo yung ganitong pagkakaisa ng kaliwa at kanan. Nung panahon daw ni Marcos, mali na ka ganyan eh. Ako'y panahon ng Marcos, nandun naman ako. Ang kalaban ni Marcos, kaliwa. Yung kanan, siya nga ang kanan eh. Hindi kaliwat kanan yon. Ang sinasabi niya, the bill broadens the definition of terrorism too much. Hindi rin po totoo yun. Hindi brinoden. Kung hindi, dinefine ng husto batay sa karanasan ng mga bansa kung paano pumapasok ang terorismo laban sa mga pinasukan nitong bansa. Ano pa? Sangayon sa kanya, yun daw mga safeguards. Meron daw safeguards pero ano raw guarantee na hindi abusuhin yun? Alam nyo, lahat ng batas pwedeng abusuhin. Kaya nga merong mga provisiones doon na may penalty. Hindi naman basta akala mo, inabuso mo yung kapangyarihan mo, akala mo hindi ka mananagot. Hindi po. Kaya mamaya, titingnan natin, isa-isain uli natin yon para makita po ninyo na ang kamalian ng mga sinasabi ni Zulita Munsot. Kasama na rin tong si Joel Butuyan, isa inquirer din ito. Sinasabi niya rin na ito daw anti-terrorism bill ay isang talagang terror. Hindi anti-terror, kundi terror bill daw talaga to. The proposed law penalizes 5 terrorism acts committed with the intention of creating public fear or intimidation of the government. But in addition, a bunch of other acts with imputed links to terrorism are criminalized. Masyado raw broad at masyadong vague. Ito namang si Santa Maria, isa peto, abogado naman to. Sinuyod niya naman daw at nakita niya na talagang yung batas daw nakakatakot sapagat ita-classify, i-designate ng Anti-Terrorism Council o ng ATC yung mga huhulihin at ikukulong at hindi na raw ang hukuman. Nakakatakot daw po yun. Sabi niya pa, these executive actions smack of violation of the constitutional mandate that no law shall be enacted depriving any person of life, liberty, and property without due process of law, that all persons are presumed innocent until proven guilty by a court of law. Ito raw pong gagawin ng ATC. Ito daw ay paglabag doon sa probisyon ng saligang batas na nagsasaad na walang buhay at walang ari-arian na maaari mong kunin nang hindi ka dumadaan sa due process. Hindi ko nga malaman kung saan pinagkukuha nitong Mel Santa Maria, naging dekano pa naman to. Anyway, tingnan po natin mabuti. Tingnan natin yung mga sinasabi nila. Ang kapansin-pansin, if you notice, yung pong mga tinig nila nagkakaisa. Biglang para silang chorus. Ang unang sinasabi nila, yan daw anti-terrorism bill ay nilikha upang saraduhan ng mga bibig ng mga dissenters, yung mga kritiko. At to intimidate them into sepulchral silence because the intention daw is to seal the lips
of these dissenters. Pero ano ba ang katotohanan sa batas? Yun ay isang absolute falsehood, kasinungalingan. Bakit kanyo? Ang saligang batas ay, gaya ng binanggitan natin sa inyo, binibigyan ng mandato ang gobyerno na pagsilbihan at pangalagaan ng kaligtasan ng bansa. Kaya, upang maisakatuparan po itong mabigat na tungkulin na ito, kinakailangan bigyan mo ng armas ang pamahalaan upang masagot mo ang ganitong mga pagsalakay sa kaligtasan ng isang bansa. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng batas. Sinasabi nila, naku, problema dyan pag nag-rally ka, pag nag-welga ka, pag nagsalita ka ng kontra sa gobyerno, pag nagpahayag ka ng mga sentimiento mo, o kaya namang ideya mo, nag-aadvokasya ka, ituturo ka ngayon ng ATC, Anti-Terrorism Council, dadamputin ka kagad. Totoo ba yun? Tingnan niyo yung batas. Klaro-klaro na yung batas. Ang sabi po ng batas, kung magiging batas, hindi kasama doon sa definition ng terrorism yung advokasya o yung pagpapahayag ng isang ideya. Ano pa? Hindi rin po kasama yung dissent o yung pagkontra mo sa gobyerno. Hindi rin kasama yung stoppage of work o pagwewelga mo. Yung mga mass action mo, hindi rin kasama yon. Hindi rin kasama yung pag-rally mo o pag-marcha mo. Hindi po ba nagkaroon nga ng rally dun sa University Avenue? Hindi naman sila hinuli. Although sa Cebu, medyo hindi ko alam kung bakit hinuli sila. Ang sinasabi, bawal daw yung gathering. Bawal kung yung gathering mo, you're not observing the protocols. Pero kung pareho naman yung sa UP, magkakaroon nga ng base na banatan yung mga pulis doon, bakit sila hinuli. Bakit yung sa UP hindi hinuli? Bakit yung sa Cebu hinuli? But anyway, yun po ang klarong-klaro na hindi kasama sa terorismo yung advocacy, yung dissent, yung pagpapahayag mo, yung pong pagmamarcha mo, pagrarally mo. Hindi po kasama yan napaka-klaro naman po yan. Isa pa, sinasabi po nila na ang problema yung warrantless arrest natin. Bakit naman huhulihin mo nang wala pang warrant? Unang-una, ilang beses na nating sinabi, under the rules of court, talagang pwede yung warrantless arrest. Ang mga mamamayan, hindi na nga kailangan pulis, pwedeng manghuli ng isang tao na nagkukumit ng krimen sa harapan niya. O kaya naman, kung meron siyang personal knowledge o isang pulis, nasabihan siya na ayun, nakita niya mismo yung pagpatay o pagnakaw. Sabi, yun, nakita ko, yun mismo. At nakita yung mahabol pa, tumatakbo. Pwede niya huhulihin yan ng walang warrant. Pangalawa, yun yung mga tumakas na bilanggo, hindi mo kailangan ng warrant of arrest yun. Now, tingnan na po natin yung sinasabi. Hindi, ang problema dyan, yung ATC, Anti-Terrorism Council. Unang-una, dati na meron yan sa dating lumang batas. Pero ang sinasabi nila, dapat court, kasi sa batas ngayon, ang hukuman ang nagbibigay ng warrant of arrest. Pag-aaralan niya ang kaso, hahanapin niya kung may probable cause. Sa ngayon, sabi niya, binibigay ng batas ang pag-determine ng probable cause dito sa mga miyembro, mga cabinet members to.